Alam mo ba kung ano ang pinakakabaliwan sa buhay na ito? Halos buong buhay tayo nagtatrabaho para sa pera, pero hindi natin naintindihan ang tunay na patakaran ng laro. Ngayon, ibubunyag ko ang lihim tungkol sa invisible architecture na siyang nagdikdikta sa laman ng wallet mo. Ilusyon ng pera. Ang pera ay isang pangako lang. Tanong ko lang, ano ba talaga ang pera? Sabi sa mga libro, ito raw ay pambayad at imbakan ng halaga. Tama, pero kulang pa rin sa esensya. Ang esensya ng pera ay ang tiwala ng buong komunidad sa isang invisible na pangako. Walang intrinsic value ang papel o ang numero sa bank account. Nabubuhay lang ito dahil sa tiwala. Kung bukas ng umaga nawalan ng tiwala ang lahat, ang tinatawag nating pera ay magiging basura lang sa loob ng isang araw. Matagal nang alam ng tao na kung sino ang kumukontrol sa tiwala, siya ang kumukontrol sa kapangyarihan. Kaya ginawa nilang parang magic ang sistema ng pananalapi para walang magtangkang magtanong. Kapag tumatanggap ka ng sweldo, hindi ka tumatanggap ng kayamanan. Tumatanggap ka ng IOU note o pangako ng utang mula sa lipunan. Dala mo ang IOU note na yan para bumili ng pagkain dahil naniniwala rin ang nagbebenta na tatanggapin ito ng iba. Si Juan ay nagbebenta ng pansit, si Maria ay nag-swipe ng card. Binigay ni Juan ang pansit dahil naniniwala siyang ang numerong iyon ay mapapalit niya sa mga paninda niya. Kaya ang pagiging mayaman o mahirap mo ay hindi lang nakasalalay sa balanse mo, kundi sa purchasing power at tiwala ng merkado. Ang aral dito ay kapag nakita mo ang pera bilang pangako, hindi ka na masyadong magpapalito sa ilusyon ng yaman at kahirapan. 2. Ang makinamang pag-imprenta ng pera, ang bangko at ang fractional reserve scam. Magkwento ako sa iyo ng isang trick na parang magic na tinatawag na fractional reserve scam. Nagdeposito ka ng 500,000 pesos sa bangko at inakala mong buong-buo itong itatago sa vault. Pero ang totoo, maliit na bahagi lang ang sinasalo nilang reserve. Ang natitira ay ipinapahiram nila sa iba para makalika ng kita mula sa interes. Ang nakakabaliw, kapag nagpapautang, ang bangko ay hindi iniaabot ang pera mo ng direkta sa nanghihiram. Parang literal na paglilipat ng bulsa. Lumilika sila ng bagong credit sa pamamagitan ng pag-type lang ng numero sa sistema at doon nabubuo ang pera na nasa anyong digital. Kaya maraming pera na nakikita mo sa labas ay sa katunayan isang bahagi lang ng utang ng ibang tao. Kung babayaran ng buong lipunan ang lahat ng utang nila sa isang gabi, malaking bahagi ng digital nga pera ang liliit. Sa oras na iyon, makikita mo ang liquidity na maglaho ng kasing bilis ng parang bula. Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ang lohika ng sistema batay sa credit. Isang pang-araw-araw na halimbawa, si Carlo ay nagbebenta online, si Sofia ay umorder. Naghulugan si Sofia at ang panghinaharap na cash flow ni Sofia ay kinuha na kaagad. Kapag maraming tao ang natatali sa utang, bumababa ang purchasing power, bumababa ang kita at bumabagal ang ikot ng pera. Ang aral dito ay kung gusto mong maging ligtas, kailangan mong tingnan ang bangko bilang isang credit factory at hindi lang bilang isang safe. 3. Ang ikot ng paglago. Ang interes ang nagpapalulong sa sistema sa utang. Gusto kong tandaan mo ito. Ang interes ang makina na pumipilit sa lipunan na lumago. Kung ang isang utang na 50 million ay may 5% na interes, sa katapusan ng termino, kailangan mong magbayad ng 50 million plus 2.5 million. Ang 2.5 million iyon ay hindi basta-basta bumagsak mula sa langit. Kailangan itong magmula sa cash flow ng ibang tao o sa bagong utang. Kaya ang sistema ay may tendensyang mangailangan ng mas maraming pautang para mabayaran ang interes na lumilikha ng siklo ng utang na patong-patong. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng ekonomiya ang pagpapalawak. Dahil kung titigil ka, ang presyo ng interes ay magsisimulang sumakal sa iyo. Nagkaroon ng mga yugto sa kasaysayan ng bubble kung saan ginamit ng mga tao ang leverage para tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanilang kakayahan.
Kapag mataas ang tiwala, lahat ay nag-aakalang walang katapusan ang paglago at ang pag-asa sa pinakabago ay nagpapalimot sa mga lumang panganib. Kapag bumagsak ang tiwala, humihigpit ang liquidity at ang gumagamit ng leverage ang unang madudulas. Kita mo, minsan hindi ikaw ang tamad, kundi lumalangoy ka sa isang swimming pool na may wave generator na tinatawag na interes. Ang aral dito ay kailangan mong pamahalaan ang utang batay sa mga siklo at huwag mong isipin na palaging may paglago. 4. Psychological trap. Time travel para makapaggastos. Ang totoo, mas gusto ng tao na mukhang mayaman kaysa mayaman na mukhang ordinaryo. Kaya naman, ipinagbenta sa iyo ng sistema ang isang makina na tinatawag na time travel sa anyo ng consumer debt. Kinuha mo ang kaligayahan ng hinaharap at hinatak mo ito sa kasalukuyan at babayaran mo ito gamit ang lakas paggawa mo pagkatapos ng 10 taon. Nakita ni Luis ang mga kaibigan niyang bumili ng bago na FOMO, fear of missing out siya, at sinabi sa sarili, bili muna, isipin na lang mamaya. Iyan ang herd mentality. Kapag tumatakbo ang lahat, tatakbo ka rin kahit hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang galing ng advertisement ay hindi produkto ang binibenta nila, kundi identity at status. Hindi ka pinanganak na kailangan mo ang bagay na iyon. Ikaw ay naiprogram para maramdaman na talo ka kapag wala ka nito. Kapag nabigatan ka na sa utang, nawawala ang kalayaan mong pumili ng trabaho dahil kailangan mong protektahan ang kita mo para makabayad. Hindi ka naglalakas loob na sumubok ng bago dahil sa takot na mawalan ng pera at ang takot na ito ang nagtutulak sa iyo na piliin ang short-term na kaligtasan. Maraming produkto ang nagpapahintulot sa iyo na magbayad ng minimum na parang madali, pero ang totoo, pinapahaba lang nito ang interest na parang goma. Kung sakaling mabigo ang plano, sinisisi mo ang sarili mo ng mahina ako, samantalang ang laro ay dinisenyo para maligaw ka sa kasalimuan. At kung lumipat ka sa pag-speculate dahil gusto mo ng mabilisang kita, ang kasiyahan sa bawi ang hihila sa iyo sa paulit-ulit na ikot. Kapag malakas ang ikot, maaari kang maging adik sa pakiramdam ng pagpindot ng button kaysa sa aktwal na kita. Ang aral dito ay bago ka bumili, tanungin mo, magpapataas ba ito ng asset ko o magpapataas ng pressure? 5. Pag-isip ng mayayaman, ang utang ay tool, hindi kalaban. Hindi ko kinaiinisan ang utang. Kinaiinisan ko lang ang maling paggamit nito. Nagkakaiba ang tao sa isang punto. Ginagamit mo ang utang para gumastos, ginagamit nila ang utang para bumuo ng assets. Nangutang si Dante para bumili ng isang magarbong bagay. Iyon ay liability dahil bumababa ang halaga at hindi ito gumagawa ng cash flow. Nangutang si Mia para bumili ng isang bagay na lumilika ng cash flow, tulad ng isang maliit na negosyo o paupahang ari-arian. Sa pagkakataong iyon, tumataas ang utang ni Mia, pero tumataas din ang asset niya at may pagkakataon siyang bayaran ang interes gamit ang sarili nitong cash flow. Maraming lugar pa ang may policy incentives o tax breaks para hikayatin ang paglikha ng value. Kaya sa parehong halaga ng interes, si Dante ay nagbabayad gamit ang kanyang pawis, habang si Mia ay nagsisikap na ang kanyang asset ang magbayad para sa kanya. Ito ang punto kung saan ang leverage ay nagiging elevator, samantalang ang consumer debt ay nagiging hagdanan na paakyat sa burol. Ang mga tamang manlalaro ay naiintindihan na ang compound interest ay napakalakas na puwersa, pero kay dapat ilagay ito sa assets at hindi sa utang. Ang 500,000 peso na tumataas ng 10% taon-taon ay parang mabagal. Pero pagkatapos ng ilang dekada, ang compound interest ay pwedeng gawin itong ibang-ibang numero. Sa kabaliktaran, ang 500,000 na utang na may mataas na interes ay gumagamit din ng compound interest para kainin ang iyong cash flow. Ang aral dito ay i-categorize mo ang utang ayon sa layunin dahil hindi masama ang utang, delikado lang ang maling utang. 6. Agwat ng henerasyon. Ang starting point ang nagdidikta sa bilis ng compound interest.
Dapat kong sabihin ng prangka, ginagawa ng starting point na hindi patas ang laro ng compound interest. Kung si Ana ay mayroon ng assets mula sa pamilya, mas maaga niyang na-activate ang compound interest mode. Kung si Ben ay nagsimula sa utang, tumatakbo siya ng paharap sa hangin dahil hinihigop na ng interes ang lakas niya mula pa lang sa simula. Kapag si Ben ay 30 anyos at nagbabayad pa rin ng utang, nawawala sa kanya ang pinakamahalagang bahagi ng compound interest, ang oras. Kapag si Ben ay 50 anyos na bago pa lang nakaipon ng puhunan, mas maikli na ang oras para sa compound interest kaya mahirap nang sumabog ang resulta. Masakit pakinggan pero ito ang dahilan kung bakit dapat mag-focus ang personal finance sa pagbawi ng oras. Ang aral dito ay hindi mo mapipili ang starting point mo, pero mapipili mo ang sistema na gagamitin mo para bumawi. 7. Ang solusyon. Isulat muli ang patakaran ng laro para sa sarili mo gamit ang projects. Ang masamang balita ay ang math ng sistema ay hindi pabor sa iyo, pero ang magandang balita ay maaari mong baguhin ang estratehiya. Hindi kita inaanyayahang maging bilyonaryo. Inaanyayahan kitang lumabas sa papel ng biktima ng patakaran ng laro. Ang unang hakbang ay bumuo ng isang emergency fund para mapataas ang liquidity mo at mabawasan ang takot sa iyong mga desisyon. Magtakda ka ng layunin na 3 to 6 buwang halaga ng gastusin para sa emergency fund para ang mga aksidente ay maging solusyon at hindi isang kalamidad. Ang pangalawang hakbang ay unahin ang pag-lock ng high interest debt dahil iyon ang reverse compound interest na bumubutas sa iyong cash flow. Maari kang gumamit ng malinaw na paraan ng pagbabayad ng utang batay sa cash flow at unahin ang pinakamahal o ang dahilan ng pagkawala mo ng tulog. Ang pangatlong hakbang ay i-automate ang pag-iipon para ang disiplina ay maging default at hindi nakadepende sa emosyon. Ang pang-apat na hakbang ay regular na mamuhunan sa pangmatagalang, iba't ibang assets at iwasan ang quick win schemes na nagtitrigger ng FOMO. Ang panglimang hakbang ay dagdagan ang kita mo gamit ang mga kasanayan dahil ang pinakamalakas na paunang puhunan ay ang kakayahang lumika ng cash flow. At higit sa lahat, pag-aralan mo ang pananalapi sa pamamagitan ng project style, hindi iyong panunood lang para maglibang at maipit sa tutorial hell. Mas maganda ang isang project na tatagal ng 7 araw kaysa sa 100 videos tungkol sa finance na hindi mo naman ginagamit sa iyong budget sheet. Maaari mo ring gamitin ang AI bilang calculator para sa pag-compute ng mga senaryo, pero hindi papalitan ng AI ang fundamentals. Kung hindi mo naiintindihan ng fundamentals, gagamit ka man ng magandang tool, masama pa rin ang desisyon mo dahil sa ilusyon ng kahusayan. At pakatandaan, huwag mong ikumpara ang Chapter 1 mo sa Chapter 20 ng iba dahil iyan ang bitag ng ilusyon. Gusto ko ang kasabihang ito. Ang gantimpala ng pagtitiis ay karanasan. At sa pera, ito ay nagiging kalayaan. Ang aral dito ay hindi mo kailangang sirain ang sistema. Kailangan mo lang magdisenyo ng personal na sistema para hindi ka sirain ng sistema. 8. Maikli at madaling intindihing konklusyon para sa iyo. Ngayon nakita mo na ang pera ay tiwala at ang sistema ay tumatakbo gamit ang utang at interes. Nakita mo rin na ang psychological traps tulad ng FOMO at herd mentality ay maaaring humila sa iyo sa consumer debt. Mayroon ka ng dalawang tanong na magliligtas sa buhay mo. Ito ba ay asset o liability? At lumili ka ba ito ng cash flow o lumili ka ng pressure? Ngayon, ikaw na ang pumili. Kung tatakbo ka ba para sa pagpapakita o bubuo ka ng kalayaan gamit ang maliliit na projects. Kung gusto mong bawat linggo ay tumataas ang financial IQ mo pero madaling intindihin parang ordinaryong kwentuhan, mag-subscribe ka para subaybayan ako. Babalik pa ako na may mas maraming piraso ng patakaran ng laro para ikaw ang maging master ng iyong kinabukasan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video na mas maganda pang paksa tungkol sa cash flow.